Magandang umaga po sa inyong lahat. Maari po bang mangyari na tayo ay buhay, pero tayo rin ay patay? Maari po bang mangyari yon? Opo o hindi? Opo, very good. Dahil maari tayong buhay sa katawan, pero tayo ay patay sa ating kaluluwa. Amen po ba? Ngayon, kung tayo ay namamatay sa kaluluwa, maari din po bang tayo ay mabubuhay muli sa kaluluwa? Opo o hindi? Kung namatay tayo sa kaluluwa, maari po ba tayong mabubuhay muli sa ating kaluluwa? Opo o hindi? Very good. Ang gagaling na ninyo ngayon, ano? Ngayon, kung gayon, paano tayo namamatay sa kaluluwa? At paano tayo nabubuhay muli sa kaluluwa? Ang sagot sa mga tanong na ito ay ating makikita sa mga pagbasa ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, 26 Sunday in Ordinary Time. Una, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Ang sagot dito sa tanong na ito ay ating makikita sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, at sa Ebanghelyo o Mabuting Balita ayon kay San Mateo. Ngayon, ayon sa unang pagbasa, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Paano? Kung tayo ay matuwid, subalit tayo ay nagpakasama. Nakuha po ninyo? Matuwid tayo, pero tayo ay nagpakasama. Kaya ayon sa sinasabi sa unang pagbasa, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. So ang ating kaluluwa ay namamatay kapag tayo ay gumagawa ng masama. Kaya kung mayroong nagawa tayong masama, maaring buhay tayo sa katawan, pero tayo patay sa kaluluwa. Kaya tayo ay living dead, buhay pero patay. Ngayon, sa liwanag naman ng ikalawang pagbasa, paano tayo namamatay
sa kaluluwa? Mayroong dalawang sagot. Una, kung gagawa tayo ng anumang bagay dahil lamang sa hangad nating matanyag, sa hangad nating maging sikat, kaya gagawin natin ang lahat ng bagay. Kapag ginagawa natin yon, tayo ay namamatay sa kaluluwa. Maliwanag po ba? Kapag mayabang pala tayo, namamatay yung ating kaluluwa. At ang ipagmalasakit, yung ikalawa na sagot, tayo ay namamatay sa kaluluwa kapag ang ipagmalasakit lamang natin ay sa ating sarili. Ibig sabihin, kapag tayo ay makasarili, namamatay tayo sa ating kaluluwa. Maliwanag po ba? O, dalawa. Sabi ng ikalawang pagbasa, kapag tayo mayabang, namamatay tayo sa kaluluwa. Kapag tayo makasarili, namamatay tayo sa kaluluwa. At sa liwanag naman ng Ebanghelyo, paano tayo namamatay sa kaluluwa? May dalawang sagot. Kapag tayo ay katulad doon sa ikalawang anak na nagsabing, "Opo!" Subalit sa gawa, hindi. Dahil hindi naman siya pumunta sa ubasan ng kanyang ama. Kaya kapag tayo puro salita at wala namang gawa, patay ang ating kaluluwa. Ikalawa, kung tayo ay tulad ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan na sa kanila ay ipinakilala ang pamumuhay na matuwid, subalit hindi nila niyakap ito dahil hindi sila nagsisisi. Kaya kapag tayo makasalanan na hindi nagsisisi, ay patay ang ating kaluluwa. O ibig sabihin, makasalanan tayo pero hindi naman tayo lumalapit sa sakramento ng kumpisal. Ayan, talagang patay ang ating kaluluwa. Kaya dito sa ating parokya, para tayo muling mabubuhay sa kaluluwa, mayroon po tayong kumpisal dito. May schedule at mayroon po tayong kumpisalang bayan tuwing huling Huwebes ng buwan. Dahil ayun ang simbahan na nananatili kayong patay sa inyong kaluluwa. So mga kapatid, yun ang limang, of course may iba pang mga sagot, pero yan ang binibigay sa atin ng mga pagbasa ngayon, ang limang sagot sa tanong, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Ngayon, alamin naman natin ang sagot sa tanong, paano tayo nabubuhay muli sa ating kaluluwa? Mayroon ding sagot ang unang pagbasa, ikalawang pagbasa, at ang mabuting balita. So ayon sa unang pagbasa, tayo ay nabubuhay muli sa kaluluwa kung tayo ay masama at nagpakabuti
at gumawa ng mga matutuwid na bagay. Naintindihan po ba yon? Amen. So tayo'y masama, nagpakabuti at gumawa, dahil nagpakabuti, gumawa ng matutuwid na bagay. Ano ba yung sinasabi ng ng unang pagbasa? Sinasabi nito, ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Maliwanag? Amen. So, yan ang sinasabi ng unang pagbasa. Yung ikalawang pagbasa naman, may dalawang sagot na kung paano tayo nabubuhay muli sa kaluluwa. Ang una, sinasabi sa ikalawang pagbasa, kapag tayo ay nagpakababa. Kung tayo ay namamatay sa kaluluwa dahil tayo ay mayabang, nakita nyo? Tayo ay muling nabubuhay sa kaluluwa kung tayo ay mapagpakumbaba. Amen ba? At ikalawa, kapag ipinagmalasakit natin ang kapakanan ng iba. Kabaligtaran nung mamamatay tayo, kung ipinagmamalasakit lamang natin ang para sa ating sarili, patay ang ating kaluluwa. Pero, kapag ipagmalasakit natin ang kapakanan ng iba, nabubuhay muli ang ating kaluluwa. Amen po ba? So, ayon naman sa liwanag ng Ebanghelyo, tayo ay nabubuhay muli sa kaluluwa kapag tayo katulad ng anak na ang nakakatandang anak na nagsabing, ayoko po! Subalit, nagbago at nagsisi, kaya siya'y pumaroon sa ubasan ng kanyang ama. So kahit tayo ay ayoko po sa salita, subalit tayo nagsisi at tayo ay opo, ay nabubuhay muli tayo sa kaluluwa. At ikalawa, kapag tayo ay katulad sa mga publikano at masasamang babae na sa kanila ay ipinahayag ang pamumuhay na matuwid at sila'y nagsisi at nagpasakop sa Diyos. So yan, mga kapatid, ang 5 sagot sa tanong paano tayo nabubuhay muli sa kaluluwa. So, ang tanong sa inyo ngayon, alin po ba ang gusto ninyo? Ang mamatay sa kaluluwa o ang mabuhay muli sa kaluluwa? Saan? Ang mabubuhay muli sa kaluluwa. Very good. So, dapat tandaan ninyo yung 5 na sagot. Ano na ba yung 5? Number 1, kung masama tayo ay nagpapakabuti at gumagawa ng matuwid. Amen? Ikalawa, tayo ay huwag maging mayabang, kundi maging mapagpakumbaba. Amen po ba yun? Kung ikatlo,
ipagmalasakit natin hindi ang sa ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Amen po ba yun? At kung tayo ay gaya nung nakatatandang anak na lalaki, kahit sinabing, ayoko po, pero sa gawa, opo! Amen po ba yun? Amen? At tayo'y katulad ng mga publikano at mga masasamang babae na nung ipinahayag o inikayat silang maging mabuti at matuwid, sila'y nagsisi sa kanilang kasamaan. Opo rin po ba yun? Amen? So, kung ginagawa natin o gagawin natin ang 5 ito, siguradong hindi tayo namamatay sa kaluluwa, kundi tayo ay nabubuhay muli sa kaluluwa. Amen? Very good.